Sa ikadalawampung araw ng impeachment trial na katatapos-tapos lamang kani-kanina lang, natuklasan na napabilang pala ang account ng punong maestrado Corona sa PS Bank sa mga nasilip noon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pero hindi raw ipinakita ang laman ng naturang account mula sa Senado. Nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Mike, lumabas nga sa pagdinig ngayon na nasilip na raw pala ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang bank records ni Chief Justice Renato Corona. Yan ay nung magsagawa sila ng audit sa PS Bank noong September 2010. Unang beses raw na nagsagawa ng regular audit ang BSP at AMLAC sa PS Bank noong September hanggang November 2010. Sa pag-audit daw na ito, may mga ilang piling deposit accounts daw na sinisilip ang audit team. Sabi ni PS Bank President Pascual Garcia III, sa bangko nila, 6 na accounts ang sinilip noon ng audit team. Kasama raw ang account ni Chief Justice Renato Corona sa PS Bank branch sa Katipunan. I believe the AMLA actually looked at a few accounts which are what you would classify as accounts that need to be reported. And I believe that one of these accounts actually was an account from Katipunan. I'm not sure if there were any other accounts. Do you know the account from Katipunan that was included? Yes, Your Honor. Which one? This is the account of Chief Justice Corona. Is it normal in your experience as a banker and as president of the Philippine Savings Bank for AMLA to join an audit of the Bangko Sentral? I believe so. The Anti-Money Laundering Council actually requires all banks to report all transactions that are 500,000 and up. Pero hindi raw kasama sa mga pinapakita ng bangko ang mga dokumentong naglalaman ng balances o perang laman ng account. Sa pagkakaalala ni Garcia, ang Customer Information Sheet at Specimen Signature Card lang ang natignan ng AMLAC audit team. Is it possible that the record in question now before us, which your bank manager of Katipunan said to be fake, was accessed by the audit team of the Bangko Sentral and AMLA? I believe from the nature of the comments indicated in that they at least saw either the specimen signature card or a copy of it. Because there was a comment that the specimen signature card did not have the classification PEP of so-called personalities as politically exposed persons. And I'll tell you very frankly the reason for this, so that people will not misunderstand the questioning of this chair. There are many people who handle the records of the respondent Chief Justice. Ayon kay Garcia, may mga pagkakaiba ang mga dokumentong nasa vault nila at yung kopyang nakuha ng prosecution. May mga naka-highlight daw sa photocopy na wala sa original. At meron daw itong nakalagay na PEP na wala sa kopya nila. Ang ibig sabihin ng PEP ay politically exposed person. Mukha naman yata hindi yata PS Bank ang nag-leak nitong mga dokumentong to na nakaabot sa prosecution. O yung officer ng AMLAC, mukhang isinerox itong signature card ni Chief Justice Corona at itinago at nung pumutok ang impeachment trial, tsaka na lang siguro inabot sa mga miyembro ng prosecution panel. Si Senator Judge Miriam Defensor Santiago ngayon pa lang gusto nang papanagutin ang mga kongresistang una nang umaming nagkaroon sila ng kopya ng bank documents ni Corona. Paniwala raw niya tama lang ang ginawa ni PS Bank Katipunan Branch Bank Manager Annabel Chongson nang pagtangging maglabas ng impormasyon tungkol sa bank accounts ni Corona dahil pinagbabawal ito ng batas. Since you look so miserable there on the witness stand, that what you were doing was completely correct. You're acting pursuant exactly to the language of the law, unlike a lawmaker who, although a lawmaker, was already a lawbreaker.
Perhaps people should read the law more carefully, particularly when they're entrusted with making the law. Lumalabas ka, sukat ka binigyan ng envelope, wala kang pakialam. Saka mo na lang binuksan, tapos, voila, there's an presumably illegally obtained document inside the envelope. Ngayon sasabihin mo, hindi ko intindi bakit narating sa akin yan. There's the law. The law says, pag hindi mo pinapaliwanag yan, ang ibig sabihin, ikaw nagnakaw niyan. Si Senator Judge Joker Arroyo naman bigla raw napaisip sa kung ano ang pwedeng gawin sa mga hindi raw sumusunod sa palasyo. If we offend Malacanang, if we do not follow Malacanang, they can proceed against us for the information gathered through AMLA. It's a disturbing thought. Si Senator Judge Lito Lapid naman tinanong kung merong CCTV sa loob ng vault ng PS Bank kung saan nakatago ang confidential bank documents. Wala raw, sabi ni Chong Son. Pero sa mga sumunod niyang tanong, tila naman mas concerned pa si Lapid sa lagay ng testigo. Isang tanong pa, pagod ka na ba? Pagod ka na? Okay lang. Kasi si Mrs. Dizon napanganak na eh. Nung una kang umupo dyan, Pagod na po yung boses ko. tawa ka ng tawa, ganda-ganda mo. Ngayon parang haggard na haggard ka na. Iba pinakita ni Congressman Umali, fake o hindi? It was different from our record, Your Honor. Yes or no lang. Tama. Yes or no? Hindi, si Congressman Umali muna. Pupunta ako doon. Isang tanong lang. Yes or no? Well, in banking parlance, if it's different from the original. Yung kay Congressman Banal. Ikaw ba nagbigay o It's hindi? different, Your Honor. No, I did not give it to Your Honor. Baka maiyak ka. Sige, salamat. All right. Mike, una nang tinanong ng GMA News ang Bangko Sentral tungkol nga dito sa ginawa nilang audit sa PS Bank pero ayaw na muna nilang magkomento tungkol dyan. Pasado 6:00 nga natapos itong impeachment trial ngayon at natapos na ang cross-examination dito kay Pascual Garcia na presidente ng PS Bank at pinagsusumiti na lamang siya ng report tungkol doon sa sinasabi nilang pagkakaiba nga ng mga bank documents si Chief Justice Corona. Mike? So sa puntong ito, Ruth, natukoy ba kung merong mga lumabag sa kung anumang batas tungkol sa mga deposito sa bangko o wala? Mike, sa ngayon hindi pa muna napag-uusapan niya kung sino ba yung mga dapat na parusahan dahil up to this point, hindi pa klaro kung sino yung talagang source nga nitong sinasabing dokumento na binigay ng prosekusyon dito sa korte. Kaya mukhang magkakaroon pa ng talakayan tungkol dyan ang mga senador. Pero tapos na itong PS Bank officials sa kanilang mga testimonya, Mike. At meron bang usapan yung mga senador na may lumabas bang impormasyon ngayong hapon o ngayong gabi na hindi pa nila alam kung sino at paano pero desidido sila na merong kakasuhan dahil sa mga nangyari sa paglutang nitong mga dokumento sa bangko na ito na tinutukoy, Ruth, o wala pa naman, Ruth? Wala pa namang ganyang kasunduan pero kanina nga nag-manifest itong si Senator Miriam Santiago na sa kanyang mga kasamahan na i-take note daw yung mga ibang kongresista na meron ding sinasabing hawak ng similar document at saka yung nagtanong tungkol dyan doon sa mismong PS Bank Katipunan Branch dahil kung maaalala nyo, inamin naman nung isang linggo ni Congressman Bolet Banal na nagpunta nga siya doon sa Katipunan Branch at nag-inquire tungkol dyan. So isa yan sa mga tinitignan na posibilidad at hindi rin kasi natuloy yung pagtestigo ulit ngayon ni Congressman Banal tungkol dyan sa issue na yan, Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal.